Hoy! Hoy! Alam mo ba, ang wika natin, hindi na lang pang-komunikasyon. Ginagamit na rin bilang produkto. Napansin mo ba kung paano ginagamit ang Taglish sa commercial, TV shows, at social media? Kasi, mas madali siyang ibenta. Mas relatable, mas catchy, mas in. Kunwari, sa mga ads, enjoy ang sarap ng bagong flavor. Super yummy, super creamy, super saya. Parang casual lang, pero may dating. Mapapasabay ka, di ba? Hindi lang ito tungkol sa ads, pati entertainment at influencers. Ang mga pauso nila, nagiging parte ng ating wika. Gamitin mo ang share ko lang, SKL, low-key, o sana all, instant, belong ka. Pero, kung gusto mong magbukang madiskarte at sosyal, English ang gamit. Tignan mo sa mga job interviews at social media. Confidence is the key. Pero, kapag hindi ka marunong mag-English, parang low class ka. Diyan pumapasok ang hierarchy ng wika. Kaya sa susunod na gumamit ka ng trending words, tanungin mo, ako ba ang gumagamit sa wika? O ang wika ang gumagamit sa akin? Hoy, ikaw, anong say mo dito? Drop your thoughts sa comment section. Bye! Te, may tanong ako sa'yo. Oh, ano na naman yun? Bakit parang unti-unting nagbabago yung kultura natin? Ganito kasi yan. Yung ekonomiya kasi natin yung nagdidikta kung ano yung kultura natin. Paano yun? Diba, dati yung mga magsasaka, nagtatanim sila ng mga pagkain na tayo mismo yung nakikinabang. Ngayon, hawak na sila ng mga malalaking kumpanya para magtanim sila tapos i-export din sa ibang bansa. Kaya pala kahit agricultural country tayo, napakamahal pa din ang bigas. Tama. Kahit nga sa wika natin bakit sa trabaho, kailangan fluent ka sa English? Kasi diba, yung sabi nila, universal language yung English. O dahil lang ba sa negosyo? Kaya ba? Ano ba sa palagay nyo? Sis, have you watched the latest detective series? Oh my god, they have huge houses and may smart house pa. Oh, I want them. Ate ko, pa-commute na nga lang tayo dito. Balak mo pa ng smart house. Ay. OMG, it's a bird. It's a plane. No, it's Superman. He took down all the bad guys by himself. So cool, no? Ay, teka. Wala na bang mga kwento na teamwork naman ang bida? Puro na lang mga ganito, mga movies na mga nothing, para second rate, trying hard, mga copycat. Sis, look at this. Oh, this is trending in the US right now. Dapat bumili rin tayo. Trending? Gusto mo bumili ng sapatos ng triple ng renta ko? Parang sinasadya naman nila ibenta sa atin to para di natin maisip yung mga totoong problema. Teka, I just realized something. Na puro western based from movies to products yung surroundings ko, no? O, buti naman na-realize mo bakla ka ng taon. Parang imbes na unahin yung pangangailangan natin, inuuna natin yung mga gusto pa nilang ibenta. Kaya tara, support local na lang. Hindi lang tayo pang audience, pang bida rin tayo. O, edi anong natutunan mo? Hoy mga best! Alam niyo ba na ang wika na ginagamit natin ay hindi lang basta-basta? May hidden agenda din yan. Sa media, hindi lang chismis at memes ang usapan. May tinatawag din tayong ideological apparatus. Ibig sabihin, ang mga balita at palabas na pinapanood natin may kasamang agenda para palakasin ang existing power structures. Existing power structures? Halimbawa, napansin niyo ba kung paano tayo lagi tinuturuan na bumili ng bumili?
Salamat sa advertising, mas nagiging requirement ang branded na gamit para makasabay sa uso. Ganyan tayo hinuhubog ng wika sa media para maging ideal consumers. At hindi lang yan, sa third world countries tulad ng Pinas, may cultural imperialism. Mas madalas tayong exposed sa western content, kaya naman mas madaling tanggapin ang kanilang pananaw habang ang lokal nating kultura unti-unting natatabunan. At alam nyo ba ang karamihan ng telecommunication at media natin? May hawak na foreign corporation. Ibig sabihin, kontrolado nila kung anong impormasyon ang naipaparating sa atin. Parang free press. Pero free nga ba talaga? So next time na may makita kang viral news o trending topic, tanungin mo rin, kaninong interes ang pinoprotektahan nito? Totoo ba? O na-manipulate lang tayo ng media? Kaya mga best, let's stay woke. Hindi lang basta-basta ang wika. Isa itong sandata, gamitin natin to ng tama. POV, nasa digital era ka pero parang nawawala ka sa sarili mong kultura. Kasi lahat ng nasa field mo, imported. Meets synthetic culture. Trending, mass-produced, at pinopromote ng big corporations. Lahat scripted, lahat curated. E di nasan yung kwento natin? Bakit parang extra lang tayo sa sarili nating pelikula? Sabi nga ni Mom Shoes, legit, algorithms are rigged. Mas pinaprioritize pa nila ipakita yung foreign contents kaysa local narratives. Kaya kung gusto mo makita yung sarili mong kultura, kailangan mo pang i-search manually sis. Up. Pero huwag mag-alala mga be. May laban pa tayo dyan mga box. At ito naman, yung people's culture. Hindi factory-made, hindi scripted, kundi totoo at galing sa ating mga Pilipino. Ay, saka best, isa pa pala. Hindi mo ba napapansin? Unting-unting nagiging halo-halo yung wika natin. Hindi naman masamang mag-adapt. Pero kailangan alam din natin yung limitation ng evolution at saka ng erasure. At ang solusyon, support local creators. Gumawa tayo ng sariling kwento. Ibalik yung sariling kultura. Kasi kung hindi tayo mismo ang magsasalba sa kwento natin, edi sino? Kultura natin to. Huwag natin hayaang mabura. So guys, kung gusto naman kayo, like, share, at ipasa natin yung legacy natin. #balikkultura. #own your narrative. Opinions of a Konya girlie from PLM. Ever naisip nyo ba paano nagsasama ang language at pera? Usap tayo about how nagiging product ang language and anong meaning nito for us. When companies go global, hindi lang sila nagdadala ng new jobs. They change buong way of living. So, in-introduce nila ang new lifestyle at shopping habits, pushing out old traditions and parang upgraded version ng buhay, pero may catch. So, an example for here in the Philippines, TNC nag-help sila mag-introduce ng bagong types of rice through IRRI or International Rice Research Institution. So, may kasama rito na cultural shift na driven by corporate interest, like yung mga locals, nagiging dependent sila sa system na to. From self-sufficient, they make rely sa mga foreign corporations like, it's like Forever 21 Rice. Pero not like sa farming, we can see then to education kung saan na priority na mag-study ng global languages like English ang di pag-preserve ng native ones. So, media na hawak ng mga corporations, set cultural trends, promoting consumerism over tradition. So, result, nagre-remove ng cultural diversity. It's like lahat na lang fast food. Next na, mga experts are exploring how natin mapupush back ang cultural originations na to. Future studies focus sa paggamit ng mga digital platforms to mapapreserve natin ang native languages na at maka-make ng balance, cultural space. Hala, digital talak yan. So, it's clear na, di ba? Ang language and kultura natin are deeply tied sa economic power. So, by making intended dynamic, makamit tayo ng solutions sa pagpropromote ng true development at pagprotect ng cultural diversity. So, Kuya Driver, let's go na nga so I can go to BGC and party with my friends sa Silo. Bye!